The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. It's been a long time since last nakapag-podcast tayo. I think it's about 6 months. Kasi sa pagkakatanda ko, I uploaded the last video on February or March this year. So today, we are about to do a podcast na kung saan wala tayong patutunguhan, wala tayong uh, subject matter na pag-uusapan na fixed because I am going to answer questions from Bakas PH or from the Bakas PH comfort card. So itong comfort cards na to, meron pong four categories. We have the healing, we have the acceptance, we have the forgiveness, and the self-love. So randomly to, random cards to. So I am going to pick at least three or four cards, two or four cards to answer tonight or whatever time kayo nakikinig. It's time to pick three cards from the bunch of these comfort cards. So, bago yan, anuhin muna natin. Tawag ito, balisahin. Tama ba? Or i-jumble. Tumalsik tuloy. I-jumble muna natin yung cards para ano siya. Mapatunayan natin yung random ko siyang kinuha. Wait lang. Ano ba yun? So, guys, kukuha ako ng card sa gitna. Isa lang muna. Then, later on, mamaya, i-jumble ulit natin hanggang makatatlo tayo. Sagutin ko muna tong first card. Wait lang, kukuha na ako. So, the question, kapag wala ka, sa tingin mo ba mabuti o masama ang sasabihin ng mga kaibigan mo tungkol sa'yo? Itong question na to, very relevant. Very relevant siya sa akin ngayon because there were times na may mga tao nagtatanong sa akin if I have the circle of friends. Meron ba akong circle of friends? But sa pagiging frank ako, or honestly speaking, sinasagot ko sila na wala akong circle of friends. Wala akong best friend, kumbaga. But, and also wala akong circle of friends. But I have friends. Pero yung mga friends na yun, I don't consider them as best friend or I don't consider them as trusted friend. Just a friend, kakilala, kachika, but to be called trusted friends, wala. Now, sabi ng question, kapag wala ka, sa tingin mo ba mabuting masama sa loobin ng mga kaibigan mo tungkol sa'yo? Basically, I do believe that yung mga friends, yung mga tinuturing kong friends, meron silang nasasabing maganda at the same time may nasasabi silang hindi maganda tungkol sa akin. No, sa mga pagkakataon kasi, people pleaser kasi ako eh. People pleaser. Ako, I often and usually answer them yes sa lahat ng favor nila, sa lahat ng hinihingi nila, or hindi naman sa lahat, halos sa lahat ng hinihingi nila, sa lahat ng request na hinihingi nila, I usually say yes. Hindi ako tumatanggi. And I do believe na itong mga friends na to, itong mga kakilala ko, itong mga close sa akin, no, itong mga tinutuloy kong friends, but not trusted friends, nasasabi silang masama sa akin if may mga point na hindi ko sana napagbibigyan sa mga gusto nila. And I understand that na normal lang sa kanila yon na may masabi silang masama. Pero sa conclusion ko, may nasasabi silang masama because hindi sila sanay na tinatanggihan ko sila. And that's the one of the main reason. Nasanay ko sila, na palagi ko silang sinasangayunan sa mga gusto nila. Kaya that's why may masama silang nasasabi sa akin. Pero I think and I firmly believe, no? I firmly believe na wala na akong pakialam sa anong sasabihin ng iba. From the time nung nasira yung trust ko sa ibang tao, wala na akong pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao sa akin.
Wala na akong pakialam kung maganda o pangit yung sasabihin ng iba sa akin. From the time na na-realize ko na okay lang sa kanila na wala ako, napagtanto ko sa sarili ko na maybe I should adopt the same behavior gaya ng sa kanila, na maybe it's time for me to stand with my feet alone, na tumayo sa sarili kong mga paa, become independent from them. From the time na nalaman ko na kaya ko, na wala akong inaasahang kaibigan, wala akong inaasahang friends, na-realize ko na yung opinion nila about sa akin hindi na nagma-matter. So if yun pa rin ang iniisip mo, kung mahalaga pa rin ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo, sana one day ma-realize mo na hindi naman yung opinion nila yung tumutulong sa'yo na mag-sustain mo yung pang-araw-araw. Hindi naman yung opinion nila yung tumutulong sa'yo para kayanin mo ang everyday challenges. It's yourself. So, kung may narinig kang hindi maganda, kung may narinig kang hindi maganda sa iba, kung may narinig kang pangit about sa'yo na nangyayari mismo sa mga kaibigan mo, then wag mong pakinggan yun. Pakinggan mo yung sarili mo. Pakinggan mo na kaya mo kahit wala sila. Patunayan mo na kaya mong tumayo, kaya mong magpatuloy nang wala sa kanila. So, yung advice ni Comfort Card sa atin, sa inyo, ang opinion nila ay hindi sukatan ng halaga mo. Kaya nga nang sinabi ko na hindi naman sila ang nagsusustain sa mga pangangailangan mo. And yung mga sinasabi nila, hindi naman yun yung tumutulong sa'yo para ma-cope up your everyday challenges. Sabi dito, ang mahalaga ay paano mo nakikita ang sarili mo. It's all about self-care, self-value, at paano mo makita o paano mo bigyan ng worth yung sarili mo. Kasi kapag hindi mo binigyan ng worth yung sarili mo, hindi rin bibigyan ng worth. Hindi rin bibigyan ng ibang tao ng worth yung sarili mo. Hindi ka nila bibigyan ng halaga. Hindi ka nila tuturing na mahalaga sa kanila. So it's time to pick second card from the bunch of cards. So i-jumble ko ulit for about 10 seconds. Wait lang. So pipili tayo sa gitna. Sa gitna. Wait. Ito yung napili ko. Ang tanong dito sa napili ko, kailan ka huling napilitang tanggapin ng isang bagay na ayaw mong mangyari? You know guys, ito, itong tanong na to, napakahirap sagutin, pero sasagutin ko siya. Though, nag-heal naman ako from that event in my life. Ayun guys, nalobat yung microphone ko. Pero yun nga, sabi ko, yung question na to, napakahirap sagutin for me, pero I think, nag-heal naman ako. I healed naman from that event in my life. So I am now brave enough to answer the question. So to share with you guys, I came from a 2 years relationship, and by February sana we will be having our 3rd anniversary. Pero since by unfortunate matter, the last September for this year, we broke up for some misunderstanding na hindi namin na-resolve on our own, since we have our since we have we are since we are long distance relationship. Nabubulol pa. At first month or first 3 weeks, I guess, okay pa. Okay pa sa akin. Hindi ko pa masyado iniisip. Parang, tawag ito, parang okay pa ako. Hindi pa ako masyado nagbe-breakdown. But, for the remaining weeks, up to second week na October, I think, unti-unti niyang nagsisink in sa utak ko. Nagsisink in sa utak ko that everything we shared, lahat ng pinagsamahan namin, pinagdaanan namin, ay wala na. It ended. Natapos na. Ngayon, to share with you, I accepted the fate na hanggang doon na lang kami. Paano ko nasabi na natanggap ko na? Because totally,
Na-share ko na we broke up, na-share ko na sa church, na-share ko na sa mga friends ko, na-share ko na sa parents ko that we broke up. And today, tanggap ko na siya because I can now totally say na kaya ko na i-share sa inyo yung pinagdadaanan ko. And tapos na ako dun sa sa relapse moment. Hindi ko na siya iniisip, hindi na gano'n kabigat. Although, reminisce, minsan naaalala, pero tapos na eh. Doon na eh, tatapos na kami. Wala na akong magagawa dun. Pero, yun nga, natanggap ko na siya kasi that breakup saved me from being a toxic person. From that breakup saved me from being a toxic partner. Hindi ko sinasabi yung partner ko yung toxic. Ako, na-save ko yung sarili ko from being a toxic partner. And up to these days, I think yung breakup na yun, hindi siya nakatulong lang sa akin, kundi mas nakatulong sa kanya. I saw her in different ways na nag-grow siya, na nagbo-bloom siya in her own way. Nakita ko na nagpapatuloy siya and she can do so many things without me. And that makes me happy kahit na mag-isa na lang ako. For now, unti-unti naman na akong nasasanay na mag-isa and I can now explore kasi ang observation sa akin ng mga parents ko, ng mother ko from the third week ng breakup namin, nalubog, ano ba, nalubog ako. Parang nalugmok ako. Nagmumukmok lang ako, hindi ako lumalabas ng kwarto. But now, uh, by God's grace and by the help of so many people around me, nag-grow naman ako, nag-heal naman ako from the pain na hindi ko in-expect na maranasan ko. So it's time to read the advice from the comfort card sa likod niya. Those unacceptable moments, ito yung maaaring magturo ng lakas na hindi mo alam na meron ka. Now, yung breakup na yun, it is also a breakthrough for me and for her. By that breakup, natuto kaming tumayo, natuto kaming mag-grow individually na hindi kami umaasa sa isa't isa. It's time to pick the third card. Third card, and I don't think so kung ito na yung magiging last. Kung magugustuhan ko pa magsagot. Pero sige, sasagot tayo. Kukuha tayo sa gitna. Gitna. Sabi dito, ng questions, sino ang huling taong nagparamdam sa'yo na hindi ka importante? Ang hirap sagutin. Baka sabihin, one-sided tayo sa question na to. Pero, tingin ko, yung sarili ko. Why? Because, pinili kong mag-beg. Although para sa iba, hindi siya begging. Pero sa akin, pinili kong mag-beg sa mga panahong dapat inuna ko yung sarili ko. There are those times na kahit parents ko nagagalit na sa akin because yung buhay ko, yung lahat ng attention ko, umiikot na lang doon sa relationship namin. If she's aware with that, na kapag hindi kami okay, hindi ko naaasikaso yung dapat kong gawin. Like mag-aral ng maayos, hindi ako nakakapag-aral ng maayos. Kahit sa pagtulog, walang pahinga. Kahit kakain, walang gana. Siguro, sarili ko, hindi siya. Sarili ko yung nagparamdam sa akin na hindi ako mahalaga. By choosing, by begging for the love, for the affection na kaya ko namang ibigay sa sarili ko. Siguro, sa mga kaparehas ko na
na medyo tanga, tama ba yung term? Na medyo hindi nag-iisip pagdating sa love. Hindi naman masama ang pumasok sa relationship, hindi naman masama ang magmahal, pero ang masama yung magpakaubos ka para doon sa taong mahal mo. Do minsan kasi, dati kasi, before, ang belief ko, kung totoo kang nagmamahal, kaya mo magpaubos doon sa taong mahal mo. Pero, as days goes by, mali pala yung hayaan mong ubusin ka ng relationship na yun. Dapat, sa relationship na yun, balance. Kaya mong alagaan yung sarili mo, at the same time, kaya mo din alagaan yung relationship na meron kayo. It's time to read from the advice ng card. Sabi dito, tandaan mo, let us remember, the only word and the only word that truly matters is the one you see in yourself. Yun nga, sabi dito, ang tanging tao lang na makapagbibigay ng word sa sarili mo o sa'yo ay walang iba kundi ikaw din. So, changes starts on you kung paano mo pahalagahan yung sarili mo, kung paano mo gustong pahalagahan ka ng ibang tao, dapat dun ka mag-umpisa sa sarili mo, pahalagahan mo yung sarili mo. And the last card na mabubunot natin, last card, sabi dito, what's your pink thought moment? Hindi ako aware doon sa pink thought. So, let me do a research first. Pink, ano yun? Pink thought. Pink thought. Sabi ni Google, pink thought moment refers to a situation often seemingly trivial, where a parent or caregiver has an outsized emotional charge or manipulative reaction to a child's behavior, which is a result of the parent displaying their own unrelated anger or frustration. Hindi ako aware talaga sa pink thought na yon. Pero I think it's about parenting. O tama, parenting. Pero I prefer na to answer the question because hindi ako aware sa pink thought moment. Pero I'll set aside this question to answer on the next episode. Ito na lang. Yung nabunot ko. Sino ang tao nagparamdam sa'yo na hindi ka karapat-dapat mahalin? You know guys, guys, uh, it's me and myself again na lagi kong pinaparamdam sa sarili ko na hindi ako karapat-dapat mahalin. Because of some failures and mistake and some of the shortcomings from my past relationship, lagi kong kinukonclude sa sarili ko na walang magmamahal sa akin. Lagi kong kinukonclude sa sarili ko na walang gustong magstay sa akin. But in reality, there are those person na nandyan naman palagi for me pero hindi ko na-acknowledge because I was blinded by that belief at some point of my life na dahil nga may mga flaws and mistakes ako, walang gusto magmahal sa akin. But in reality, there are so much people that I don't think so, pero they're supporting me secretly. I have my parents, I have my friends, I have my mother, my father, my siblings. So, let's time to read the advice from the comfort card. Ang halaga mo ay, tama ba? Ang halaga mo ay hindi kailanman mababawasan ng pananaw ng iba. So, just like the first question, no, wag mong hayaan na yung opinion ng iba yung might degrade sa'yo, but let those opinions be your motivation to keep soaring high, to keep on striving, and to keep on pursuing for your goals and dreams in life. Wag mong hayaan na yung mga opinions na yon ang maging hindrance and obstacle mo patungo dun sa goal mo sa buhay. Sana maging inspiration, maging stepping stone mo yung mga opinions nila to soar above the pressure. Just like, alam niyo ba yung weakness ng snake? Ang weakness ng snake, ang snake kasi malakas sa ground, malakas ang person niya sa ground. So, there's one time na nakalaban niya yung eagle.
Ito eagle or ano ba yung tamang term dun? Eagle ata ang alam ko, eagle. Nakalaban niya yung eagle. So, si eagle, malakas siya sa, malakas siya sa himpapawid, sa taas. Hindi ko alam kung anong tamang term. Malakas siya sa himpapawid. So, ang ginawa niya, doon niya, binuhat niya pa itaas si Snake at doon niya kinaladkad niya sa himpapawid. You know that eagle, sometimes, most of the eagles, kaya nilang mag-survive uh, above pressure. Uh, hindi sila yung go with the flow. Hindi sila yung sabay sa hangin. Sometimes tong mga eagle na to, they can fly against the wind and they can fly above the pressure. So sana tayo no gamitin nating inspiration yung mga opinion ng iba or gawin natin siyang snake at let ourselves be the eagle na isasama natin pa itaas yung mga problem natin and doon natin haharapin. So, I hope and I guess, I wish that this podcast episode reminds you of your value and worth through the comfort cards na binasa natin. So, till we meet in our next episode, good night and God bless.